Magandang umaga mga kapatid at ngayon po ako ay magbabahagi po sa inyo ng salita po ng ating Panginoon. Sabi po sa John chapter 15 verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple." So sabi po sa talata, bear much fruit. Kasi po napaparangalan ng Ama kapag tayo po ay namumunga ng sagana. Dahil kapag tayo po ay namumunga ng sagana, napapatunayan tayo po ay mga alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. At dito po sa verse po no, na ating pong binasa, hindi po sinasuggest ng Panginoon na maging mabunga kayo. Kung hindi, sinasabi po niya mismo na maging mabunga kayo. Bear much fruit. So, ibig sabihin, inuutusan po tayo ng ating Panginoon. At yung much po sa Greek po ay polus, which means abundant, plentiful, and great in quantity. Pero hindi lang po ito tungkol sa personal na spiritual na paglago. Ito ay tungkol sa pagpaparami na may impact po sa buhay ng iba and it brings glory to God the Father. Kasi po kapag namumunga po tayo ng sagana, ay humahantong po ito sa pagpapatunay na kayo'y mga alagad ng ating Panginoon at yun po ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. At hindi lang po ito tungkol sa pagiging mas mabuting tao. Ito po ay tungkol sa pagiging pagpapala sa iba na nagtuturo sa kanila patungo sa Diyos. Kasi po kapag nakita ng mga tao ang bunga ng gawa ng Diyos sa ating buhay, hindi lang po nila sasabihin, uy, ang bait niya. Sasabihin din po nila, ang galing ng Diyos. Pero hindi naman po natin minamadali ang bunga. Hindi po ba kapag nagtanim tayo ng halaman, hindi naman agad mamumunga yon? Tama po ba? Eh paano kapag may 3 taon na tapos wala pa rin bunga yung halaman? Nakakapagtaka na. Di po ba? Malamang may problema kasi dapat po may bunga na yon. No? Let me give you po an example. No? Yung puno po ng mansanas, di po ba yung may bunga yon, yung apple? No? Ngayon, ano yung purpose ng bunga? Siyempre, para kainin. No? Pero mga kapatid, hindi lang po para kainin yung purpose nun. No? Yung bunga po, meron po yung buto sa loob. No? Meron po siyang seed. No? Yung seed po, idinisenyo po yon upang magpatubo na mas marami pang puno ng mansanas. So, ibig sabihin, yung seed po, ang purpose doon is magparami ng buhay ng original na puno sa ibang lugar. So, ibig sabihin po, yung buto po, dapat itanim yon. Pero hindi po yun itatanim doon sa lugar mismo ng punong pinanggalingan niya. Dapat yon itanim sa iba't ibang lugar. At yan po yung sinasabi po mismo ng ating Panginoong Yesus na bear much fruit. So, ibig sabihin po mga kapatid, don't keep your growth to yourself. Yung buto po, ang nire-represent po nun, yung buto ng masanas, ang nire-represent po nun ay yung oras mo, yung gift mo, yung testimony mo para palakasin at akayin yung iba. No? So, gamitin po natin. Kaya po, ang tanong po ay hindi po yung ano yung meron ako. No? Saka, ang tanong po is, dapat din natin itanong na regular po sa atin is sino yung lumalago dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. No? So, mga kapatid, hindi ka inilaan ng Diyos upang maging spiritual na dead end. Hindi ka po niya iniligtas para lang ikaw ay pagpalain. Iniligtas ka niya upang maging pagpapala po sa iba. Maging channel of blessing. Hindi lang po para sa iyo yung pagbabago ng buhay mo. Ginawa po niya ito upang yung pagbabago mo ay umapaw patungo sa buhay ng iba. No? Kasi po mga kapatid, napansin niyo po ba na sa panahon ngayon, hindi Bible ang binabasa ng mga tao, kundi tayo. Tama po ba? Kaya gusto ni Lord na magbunga po tayo. Kasi sa panahon ngayon, ang nakikita po ng mga tao sa atin ay yung fruits. Ang titingnan ng mga tao sa atin, yung fruits. Eh si Lord, ano titingnan ng Diyos sa atin? Di ba yung fruit din? Yun yung hinahanap niya sa atin. No, naalala niyo po ba yung kwento ng fig tree? So makikita natin sa Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Sabi po doon, in the morning as Jesus was returning to Jerusalem, he was hungry and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see it if there were any figs, but there were only leaves. Then he said to it, you may never bear fruit again. And immediately the fig tree withered up. So sa Panginoong Yesus po, nagalit doon sa fig tree, sinumpa niya at natuyo agad. Kung papansinin natin, kawawa naman yung fig tree na nahimik lang, nasumpa pa. Pero again, bakit sinumpa ng Panginoon yung fig tree?
Kasi po walang bunga. Kaya tayo po mga kapatid, hindi po tayo dapat na makontento na ligtas ka na. Ay, ligtas na ako, okay na to. Basta, ligtas na ako. O basta, umaawit ako ng papuri sa Panginoon, okay na yun. Hindi po mga kapatid. No, kung ano po yung ating mga natututunan na salita po ng ating Panginoon, dapat po i-share din po natin sa iba yung katotohanan ng Panginoon. No? Yun po yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Bear much fruit. No? Yung tunay na pagpaparami. Ang multiplication in action. Kapag binago po ng Diyos ang iyong prioridad, ang iyong kapayapaan at ang iyong layunin, hindi lang ikaw yung kanya pinagpapala rin po niya ang lahat na nasa paligid mo na nakakita at nakakaranas ng pag-apaw ng gawain ng Diyos sa iyong buhay. Puntahan po natin yung Matthew 28:19 to 20. Ito yung Great Commission po, no? And this verse po, para po sa lahat ng followers ni Kristo, inuutos po niya ito sa atin. No? Sabi po dito, Matthew 28:19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. No? So, anong tanong na lang, Pastor, paano to? Paano ako magdi-disciple? Paano ako magbabagi? Wala akong alam. Wala akong talent, Pastor. No? Meron po ko ikukwento sa inyo, no? Meron pong isang lalaki sa Ottawa, Canada. Ang pangalan niya is Danny Simpson. Si Danny po, naging desperado kasi kapos na kapos sa pera. No? Kaya ginawa niya, kinuha niya yung kanyang lumang baril na minana pa niya sa kanyang pamilya at nagnakaw siya ng bangko. Nakapagnakaw po siya ng 6,000 US dollar o sa pera natin is 342,000 pesos. Pero si Danny, hindi siya magaling na magnanakaw ng bangko. Kaya nangyari, nahuli agad siya. Pero ito po yung amazing sa kwento. Habang nililitis si Danny at sinusuri yung baril na ginamit niya, natuklasan na ito po ay isang Colt 45 semi-automatic na gawa ng Ross Rifle Company noong 1918. Isang antique na baril na nagkakalaga ng higit kumulang na 100,000 US dollar o sa pera natin 5.7 million pesos. So si Danny, ninakawan na yung bangko para sa 6,000 US dollar o 342,000 pesos habang meron na siyang hawak na baril na nagkakalaga ng 100,000 dollar o 5.7 million pesos sa pera natin. So si Danny, hawak na niya ang lahat ng kailangan niya, nasa kamay na niya, pero hindi niya ito alam. So mga kapatid, ganyan din po ang maraming Kristiyano ngayon. They're desperately to make an impact. Hirap na hirap hanapin ang purpose ng Diyos sa kanila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila, paano sila mag-umpisa para sa kaharian po ng Diyos. Mga kapatid, hawak mo na ang lahat ng kailangan mo. No? Taglay mo na ang lahat ng kailangan mo para sa kaharian po ng Panginoon. To multiply God's kingdom. Ang iyong testimony, ang iyong gift, ang iyong relasyon, ang iyong resources, ang iyong oras. Ang tanong na lang, no? Handa ka bang ibahagi ang mga binigay ng Diyos sa iyo? At kapatid, ito naman po yung warning para sa mga hindi po namumunga. John chapter 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Medyo mabigat po na katotohanan po ito. No? Naalala niyo po ba yung parable of the talents? 'Di ba? Tatlong alipin yun. Yung pangatlong alipin, 'di ba? Yung talento binigay sa kanya, tinago niya lang, nilibing niya sa lupa. Hindi niya ginamit, hindi lumago, kundi katulad ng una sa pangalawang alipin. 'Di ba yung una, yung 5 talento naging 10, yung pangalawa, yung 2 talento naging 4. Ibig sabihin, napalago nila, namunga. Pero itong pangatlo, wala naging bunga. Kasi hindi niya ginamit. So ano sabi sa kanya ng master niya? Tamad at masamang alipin. Itapon siya sa labas at doon mangangalit ang kanyang ngipin. So ano ibig sabihin nun? Itapon sa labas. Yung labas po, ibig sabihin nun, sa labas po ng karya ng langit. Sa labas po. Ibig sabihin, ano ba? Yung labas ng karya ng langit. No? Yun po yung dagad-dagad ng apoy. No? Medyo nakakatakot po, no? Pero mga kapatid, ito po ay isa pong paggising po sa atin, no? Na tayo po, hindi po tayo dapat makontento lang na every Sunday Christian.
Dapat po magbahagi rin po tayo, dapat po mamunga rin po tayo. Every Christian should have fruits. And para din po makapamunga po tayo, kailangan po lagi din po tayong connected sa source. Sino po ba yung source natin? Siya po yung ating Panginoong Jesus. No, kasi po we cannot multiply what God has started in us if we are not staying connected to the source. So paano tayo magiging connected, no? How we will stay connected to the source? Dapat po ah, connected tayo through prayer and Bible reading. No? And we cannot bear fruit that lasts po if we are not abiding in the vine. So, isipin natin yung sanga na naputol, na nahiwalay doon sa puno. Ano mangyayari? Matutuyo, di po ba? Sino po ba yung puno? Yung po si Jesus. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. No? So kapag po tayo nahiwalay dun sa source, hindi na tayo na-disconnect tayo sa source, matutuyo din po tayo. And para din po makapag-disciple po tayo, makapamunga po tayo, dapat po na-experience din natin mismo ang Panginoong Yesus. Kasi we cannot impact others for Christ if we are not being impacted by Christ ourselves. Amen po. Salamat po mga kapatid at kita-kita kits po ulit tayo sa susunod. Bye-bye!